Blessed morning or tanghali o hapon man po, kung ano man pong oras meron sa inyong kinaruroonan. At pagpalang araw po sa bawat isa. So, maraming salamat po sapagkat nagkaroon po ulit ng pagkakataon na mabigyan uli ng pagkakataon na magdala ng mensahe. So, praise God. At talagang blessings. Masabi mong blessings. At ikaw yung napagkalooban sa oras na ito. Maraming salamat po talaga. Tayo po ay dinako dito sa ganitong gawain. So, yun po, bago po tayo magsimula, papakita ko po muna paano po muna yung title po natin. Yan. Bago pa naman po tayo nagsimula, tithes and offering pa lang, lumabas na to. Trust and faith in a prayer. So, trust and faith in a prayer, paano po ba sa buhay natin to? So, bago po natin yan talakayin at inanyayaan ko po kayo na tayo po tumayo, manalangin, hingin po natin yung banal na espiritu po. Yes, O Lord, hallelujah Lord, maraming salamat po Diyos sa oras na ito, Lord God, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, O Lord, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac, O Lord, ang Diyos na mahabagin, O Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa araw na ito, O Lord, na yung pinagkalob sa bawat isa sa amin, O Lord. Sa pagdala, O Lord God, ng aming panyapak sa gawaing ito, O Lord God, nawa po, O Lord God, ang yung kadakilaan, O Lord, umanaig sa aming buhay, O Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Dinudulog ko po sa iyo, Lord God, ang mensaheng ito, O Lord, na ako po ay tago mo, Lord God, sa iyong banal na likuran, O Lord God. Kayo pong manguna sa akin, O Lord God, upang ang salita mo lamang po, O Lord, ang mamumutawi sa aking mga labi, O Lord God. Lord, kung ano man po, Lord God, ang aming mga pagkakasala sa bawat isa, O Lord God, kami po ay buong pusong nagpapakumbaba, O Lord God, humihingi ng kapatawaran, O Lord. Kiniglim po namin, O Lord God, na sa mga oras na ito, O Lord God, ay kami iyo munang napatawad. Upang kami po, O Lord God, ay kalugod-lugod, O Lord, na humiling sa iyong pangalan, O Lord. Maraming salamat po, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yo. Praise God. So ito po yung mensahe po natin ngayon, na ito po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Sabi po dito is a trust and faith in a prayer. So, bagaman na bawat isa sa atin is nanalangin naman po. So, natatanong po ba natin sa ating sarili na yung pagpapanalangin po ba natin is meron naandun po ba yung trust and faith? Amen? So, kunting lang po, at talagang alam po natin na bawat kung minsan, pagka tayo po ay nanalangin, pag tayo po ay nanalangin, merong time na kung kailan mo kailangan yung pinapanalangin mo, hindi pa na ipagkakaloob. Bakit? Kasi baka nagkulang po tayo sa trust and faith. Trust and faith. Ano po ba yung trust and faith? Paano po ba gagalaw yung trust and faith sa ating buhay? Sabi po dito, trust means firm belief in the trust means a firm belief in the reliability, truth, ability, or strength, or someone, or something. Ang pagtitiwala ay nangangahulugang isang matatag na paniniwala sa pagiging maasahan. Maasahan, tapos yung katotohanan, tapos yung kakayahan, kalakasan ng bawat isa. Kalakasan natin, kalakasan ng kung ano man yung mga naandito sa atin. So ito po yung pinapahiwatig sa atin ang trust and faith sapagkat minsan po tayo nabibigo, nagkakaroon po tayo ng failure sa faith na ito, sa bawat panalangin po natin na hindi po natin na isasama yung trust and faith. Ang pagtitiwala ay nangahulugan na isang matatag na paniniwala sa pagiging maasahan. So dito po dapat, kung nais po nating makamit yung ating mga panalangin, dapat nandito po yung matatag na paniniwala po natin. Amen?
So paano po ba may sasabuhay? No? Paano po ba natin may sasabuhay yung trust and faith? Sabi po dito sa Proverbs 3:5, trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart and lean on not on your own understanding. So dito po napakalinaw po na sinasabi po dito ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Ano? Na magtiwala tayo ng buong puso. Ano? Kasi kung iisipin po natin, ano, talagang bakit sinabi ni Lord sa atin to na trust in the Lord with all your heart? Malamang siguro alam na ni Lord kung ano yung nilalaman ng puso mo, no? Malamang siguro nasabi ni Lord, hindi ka pa nagtitiwala. Kaya ito, Proverbs 3:5 para sa iyo. Ano? Ito dalhin mo tong Proverbs 3:5 sa trust in the Lord with all your heart. Amen. So dito po sa paraan sa verse po na to, sa mensahe po na to, isa dapat i-clip po natin to, no? Na dapat isasabuhay po natin. Isasabuhay po natin yung verse, yung mensahe o yung salita na kanyang sinasabi. Amen? So sa isa naman po sa Psalms 37 verse 5, commit your way in the Lord, trust in Him, and He will do this. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, magtiwala ka sa Kanya, tutulungan Kanya. Amen? So dito po sinasabi din, commit your way to the Lord, trust in Him. So magtiwala ka sa Kanya, tutulungan Kanya. Imagine po sa ating buhay na kung minsan malamang bawat isa po sa atin nakakaranas ng mga yung akala natin napakahirap gawin. Akala natin imposible. Pero kalaunan, magugulat na lang tayo na, posible palang nangyari. Amen? Yun dito po sa mga, lalo na po sa ating mga trabaho, na kung minsan parang hindi ko kaya to. Pero pag sinubok mo, pag naandun yung trust mo sa sarili mo at ginawa mo yung akala mong hindi mo kaya, pero kaya mo pala. Amen? Kasi yun po yung sinabi, promise po ni Lord yun sa Philippians 4:13, na talagang magagawa yung imposible. Amen? Basta magtiwala ka lang. Dito po sa verse na ito, na talagang pinapahiwatig po sa atin yung trust. So pagdating po sa trust ang pag-uusapan, ito na tayo ngayon, no? Napakadali sabihin na, yes, nagtitiwala ako kay Lord. Yes, ito, may trust ako. Yes, may faith ako kay Lord, no? Lahat ng nais po natin, yes, trust, yes, faith, Pero hindi po natin, kumbaga sa atin, may tiwala tayo, may faith tayo. Pero kung siguro harap-harapan natin tatanungin si Lord, malaman po natin siguro kung gaano lang kalaki yung faith po natin kay Lord, So dito po, kung faith yung pag-uusapan, na kung iisipin po natin, baka daig pa po tayo ng mga sanggol. Amen? Yung trust yung pag-uusapan, isa na dito yung sanggol na magpapatunay na pwede kang talunin kung trust lang yung pag-uusapan. Amen? Isipin mo po yung yung sanggol na yung gumagapang na, matuloy na gumapang. Pagkalong-kalong mo yan at inilapag mo, ang sanggol na kapag nakikita kanya na nasa tabi ka, kahit nasa ang sulok ng bahay yan, gustong pupunta yan. Bakit? May tiwala siya sa iyo na hindi mo siya pababayaan. Hindi niya iisipin na mauuntog siya, hindi niya iisipin na babaliktad siya, hindi niya iisipin na ikapapahamak niya yung pupuntahan niya. Basta't makikita kanya na nasa tabi ka, walang pakialam yun. Go! Nandun yung trust niya sa magulang. So kung yung halimbawa po, pag ikukumpara ka sa isang batang, palagay na natin na mga 1 taong gulang, nandito kayo sa terrace halimbawa na lang sa terrace.
Nasa second floor kayo, terrace. Tapos ngayon, wala kayong ibang dadaanan. Wala kayong ibang gagawin. Kung gusto nyong bumaba is talagang lulundag. Amen? Talagang tatalong kayo. Ngayon, kukumpara mo yung sarili mo sa isang bata. Ano? Sa isang bata, nandun yung tatay niya nakatayo na talagang kung masasabi mong patpatin na ama. Ano? Payatin na talagang walang lakas kung titignan mo. Tapos sa katabi niya, isang malaking mama na bato-bato yung katawan na kung iisipin mo, talagang kakayanin ka. Ano? At ganun din sa iyo, sa sarili mo. Nandun yung tatay mo na ganito din ang sitwasyon at may ipalagay na lang natin, kumparin niya. Ano? Kumparin niya yung nandun sa katabi. So kung sa atin siguro, kung sa palagay po natin, na kapag tayo ay lumundag, iisipin na po natin kung saan tayo lulundag, di ba? Isipin natin, kumbaga yung iba siguro mag-iisip, ano? Kung iba siguro mag-iisip, kaya tayo. Baka hindi mo ko kayanin, ano? Baka dalawa pa tayong mapahamak. Baka hindi mo kaya. Kumbaga kung iisipin mo rin siguro na lulundag ka na doon sa mas malaki, na alam mong kayang-kaya ka. Amen? Pero kung yung bata mong didesisyonin mo doon kung saan siya lulundag, hindi magdadalawang isip yun sa ama. Amen? Hindi magdadalawang isip yun sa ama. Wala siyang pakialam kung magkalasog-lasog yung katawan ng ama niya. Wala siyang pakialam kung anong mangyari sa ama niya. Basta't yung tiwala niya sa ama niya, nandun. Amen? So bilang isang ama naman, lahat din naman, kahit naman siguro tayo, kung maliit man tayo, hindi ko ipaubaya sa iyo yan. Gagawin ko din ang lahat. Kahit na ano pang mangyari sa akin, maisave ko lang yung anak ko. Amen? Kasi kung pipili ka, nung sa tingin mong kaya ka, kaya ka nga. Di ba? Pagdating sa mga kaya kang pabayaan, kaya kang iwan, kaya kang talikuran, So ganun, yung choice po natin sa kaya at hindi kaya, nagkakaroon po ng paggugulo sa ating isip, Pero yung totoong pagpili mo doon, isipin mo kung tatay mo hindi ka kaya, Pero hindi ka kayang iwan pala, Hindi ka kayang iwan, hindi ka kayang talikuran, hindi ka kayang pabayaan. Isipin na lang po natin, tayo nandito tayo. Tatawag tayo ngayon sa Pilipinas. Katulad ko. Pag tumawag ako sa Pilipinas sa magulang ko, kung iisipin kung talagang mas malakas pa ako sa nanay ko Mas malakas pa ako sa nanay ko. Pero minsan yung nanay ko kumusta ka na? Na siya yung dapat ko kumustahin ko, di ba? Kumusta ka na? Kumbaga may isip ko na, ako pa yung kinukumusta mo, mas malakas ako dihamak kaysa sa'yo. So doon mo may isip, doon mo marirealize na yung pagmamahal ng magulang sa iyo, kung gaano kalaki, kung gaano sila magmahal ng isang anak, na alam mo talagang hindi kanya pababayaan. Amen? So dito po sa iisa-isahin po natin yung pamagat po natin ng trust and faith. So dito po sa mensahe na to is yung trust mo, sinusubok na. Sinusubok yung trust mo na kung paano ka magkakaroon ng 100% na trust. Kasi hindi lang pwedeng half-half, nus-nus. Dapat nandun talaga yung trust mo na talagang magagamit mo. So, kaya sa bawat isa po sa atin, isipin po natin palagi, sa tuwing tayo manalangin, dapat yung trust natin nandun. Sapagkat sinabi po ng Biblia, trust in the Lord, trust Him. Kasi nasa Kanya lang po yung pag-asa natin, yung tiwala na makakamit po natin yung ating mga
hinihingi sa ating panalangin. Amen? So, sa pangalawa po, ito na, sa pangalawa na tayo, at mukhang madali na lang yata ito. Faith and trust will change your life. Binaliktad ko na lang. So, inisa-isa na po natin. Una yung trust, pangalawa yung faith. So, yung faith ngayon, titingnan po natin kung ano yung faith sa ating buhay, kung paano po siya gagana, o kung paano po natin maisa sa buhay yung faith. Dito, sinasabi dito, faith means putting your trust in God. Amen? So dapat pala, pag may faith ka, naandun din yung trust. Faith means putting the trust in God. Lalagay mo din yung tiwala mo at having God and having confidence that He will fulfill His promise. Amen? So napakaganda po pala nung hindi lang pala dapat trust ang meron ka, dapat din pala na andun din yung faith mo. Faith, kung gusto mong ma-fulfill yung mga pangako ng Diyos para sa iyo, dapat nandito yung faith in trust sa buhay mo. Kung ito po yung hihingiin mo sa Diyos, dapat nandito talaga yung faith in trust. Ang pananampalataya ay nangahulugan ng paglalagay ng iyong tiwala sa Diyos, pagtitiwala upang tuparin ang kanyang mga pangako. Pag faith ang pag-uusapan, karamihan sa atin dito bumabagsak. Amen? Lalo na kapag nakaranas po tayo ng mga pagsubok, kahirapan. Dito po natin mararanasan na yung pagka dumating po tayo dito sa bagay na to, tapos parang hindi binigay kaagad sa atin ni Lord yung hinihingi natin o yung pinanalangin natin sa Kanya. Dito po tayo nagkakaroon ng parang panlalamig, parang nawawalan tayo ng gana o nawawalan ka na ng pag-asa. Amen? Trials and difficulties po talaga yung magpapabigat, magsusubok sa ating buhay. God meets your faith by allowing trials and difficulties. So dito po talaga pinaintulutan ng Diyos, subukin yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng pagsubok at kahirapan. Amen. So kung iisipin po natin sa buhay po ni Job. Si Job po dumanas ng talagang kahirapan. Dumanas siya ng kahirapan, dumanas siya ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Pero sa kalaunan, dahil sa kanyang faith at trust sa Lord, nagkaroon po siya ng panibago. Dito po nagkaroon ng panibagong buhay. Will change, nagbago po ang kanyang buhay. Na kung paano siya pinagpala noon, mas dinoble pa nung pagkatapos ng nangyari sa kanyang buhay. Tapos sa karamihan na nangyari sa kanya, kung halimbawa na lang po sa ating buhay, baka hindi na po natin kakayanin yun. Baka magagawa na po natin yung sinasabi ng asawa niya. Sasabihin ng asawa niya, sumpa mo na yan. Sasabihin ng mga kaibigan. Baka kung tayo nandun sa kalagayan ni Job, nangyari yung mga sinasabi ng mga kaibigan, mga kakilala niya. Ang struggle po sa ating buhay ay isa na po yung financial hardship, health issue o relation problem. So dito po, napakasimple lang po ng struggle sa ating buhay. Unang-una na lang, binibigyan ka ni Lord ng pagsubok sa financial hardship. Sa talagang kahirapan mo sa financial mo. So dito pa lang, kumbaga, hindi ka pa nag 1/4 sa dinanas ni Job. Yung pangalawa, health issue o relations problem. So hindi lang ito para sa mga yung relation problem, hindi lang para sa mga boyfriend.
yung mga girlfriend, ano? Dito, kasama na to dito, yung mga kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo, katrabaho mo, ano? Health issue o relation problem, ito, isa rin to sa mga nag-bibigay sa iyo ng kahirapan, ano? Na pag dinanas mo ang ganitong problema, nadidiskaril yung pag-iisip mo. Hindi mo na naiisip yung tama, hindi ka na nakapag-isip ng matino. Pero kung iisipin po natin yung problema na to, hindi pa ito nakauga, ano? Hindi pa to nakaarog sa problemang dinanas ni Job sa kanyang buhay. So, kumbaga yung pagsubok sa ating buhay is napakaliit. Ano? Napakaliit lang. Kumbaga basic lang yan sa Panginoon. Pero pagdating po sa atin, talagang ang hirap po natin i-recover yung mga ganitong pangyayari. Ano? Kapag tayo ay dumanas ng mga ganitong mga problema, is, hindi po magiging hadlang yung ganitong problema pag may faith po tayo. Amen? So kung yung faith mo, yung trust mo na andon, yung ganitong problema, hindi ka kayang tibagin ito. Hindi ito magiging hadlang sa pamumuhay mo pang araw-araw. Kasi dito is a faith is an energizer, it keeps you going. Ang pananampalataya ay isang energizer na nagpapanatili sa iyo upang magpatuloy. Amen. So, ano pa ba yung mga dahilan natin? Ano? Kung magkakaroon ka ng dahilan, hirap ako sa buhay ngayon. Tapos sasabihin mo na, meron lang akong pinagdadaanan ngayon. Ay. So dito po, may mga pangako po, may promise po si Lord. Ano? Isipin po natin na kapag kapag tayo po ay nandito sa gawain na ito, yun nga sabi ni Pastor, nakita ko sa FB yun, na kapag pumasok ka sa gawain ito, problemado ka, paglabas mo, problemado ka pa rin. Pero alam mo kung bakit, alam mo yung pinagkaiba. Dahil alam mo na yung mga pangako ng Panginoon sa iyo, na ibibigay niya, isusupply niya lahat ng pangangailangan mo. Amen? So hindi ka magdadalawang isip, kumbaga, umatin ka dito, problemado ka, paglabas mo, problemado ka pa rin. Pero nagkakaroon ka ng kampante sa buhay. Hindi ka na maapektuhan. Hindi na magiging pariwara yung utak mo na kung anong iisipin mo ng solusyon para din sa dinadala mong problema. Ano? Dahil may pangako si Lord po sa atin eh. Kasi kung hindi ka napupunta sa mga ganitong gawain, paano mo malaman yung pangako ni Lord para sa iyo? Paano mo malaman na yung pangako pala ni Lord napakalaki pala na babalik para sa iyo? Amen? Dito po sinasabi sa 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, not by sight, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa bagay na ating nakikita. Amen? So kung yung faith mo talaga, na yung pamumuhay mo, ano? Halimbawa, nandito tayo ngayon sa talagang idideklara mo yung sarili mo, yung faith mo, yung trust mo sa kay Lord, na Lord, ikaw yung sarili ko, idudulog ko na sa iyo. Ikaw nang bahala sa akin, ano? Ikaw nang bahala sa akin, Lord. Wala na akong iisipin. Ano? So, hindi po imposible yun sapagkat alam po ni Lord kung ano po yung mga pangangailangan natin, ano? So, dito po, Hebrew 11 verse 11, through faith also Sarah himself reserved strength to conceive seeds and was delivered of a child. She was past age because she judged him faithful who had promised. Dahil sa pananampalataya, nagkaanak si Abraham kahit na matanda
Abraham at Sarah, no? Si Sarah yung binigyan ng supling. Kahit na matanda na siya at baog pa ang asawa niya si Sarah, dahil naniniwala si Abraham na tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Kaya dito po natin na makikita, no? Yung pagbabago ng buhay ni Abraham at ni Sarah, no? So talagang nagmula o talagang nagkaroon sila ng pananampalataya. Nagkakaroon po sila, yung faith nila, yung trust nila sa Lord is nandun, hindi talaga nagbago, hindi nawala. So lahat nung hiniling nila sa kay Lord, binigay po ni Lord yun. Binigay po ni Lord, pinagpala po sila ni Lord. Lahat po nung nais po nila sa kanilang buhay, yung pinangako ni Lord sa kanila is natupad at pinagkaloob po sa kanila yun. So dito po, talagang kung iano po natin sa ating sarili, magbabago po yung buhay po natin. Ano? Magbabago yung buhay natin kung meron tayong trust and faith sa ating panalangin, walang pag-aalinlangan. Ano? Hindi tayo nag-aalinlangan sa ating mga panalangin. No? Halimbawa na lang po, no? Kasi kung trust and faith sa panalangin yung iisipin po natin, halintulad na lang po natin, ano? Manalangin tayo ngayon. Lahat naman tayo nanalangin, ano? So madalas po natin pinapanalangin ngayon, kadalasan. Lord, gabayan mo yung anak ko. Lord, hindi pa nakaka-uwi yung anak ko galing school na dapat ganito yung oras ng dating niya, ng uwi niya. Lord, kayo pong mag-guide sa kanyang buhay. Ano? O di kaya naman, Lord, gabayan mo po yung parents ko na magta-travel from Philippines to America. Ano? Na magta-travel ng na makarating sila sa Amerika ng matiwasay, ng safe, ano? Yun po yung pinapanalangin natin, pero subalit pagtapos po nating manalangin, wala pa isang minuto, ano? Lalo na po sa atin sa nanay, ano? Manalangin ka ngayon. Lord, yung anak ko hindi pa nakaka-uwi galing school, gabayan niyo po siya, Lord. Tapos pagkatapos mo na manalangin, makarinig ka lang ng ingay sa labas na andun ka ngayon, uulaga ka. Asa na kayo yung anak ko? Iniisip mo na kaagad yung anak mo na baka nasangkot na sa gulo, no? Baka nasangkot na dun sa ingay. Ano? Tapos yung nanay mo naman na pinag-pray mo na mag-travel na mula Pilipinas sa Amerika, no? Paglapag nila ng Amerika, biglang tumawag sa'yo. Nak, yung aeroplano, nandito na kami sa Amerika at safe naman kami, pero yung aeroplano po namin ay naplatan sa Himpapawid. Buti na lang may vulcanizing sa Himpapawid, ano? Kaya kami nakalanding ng matiwasay dito sa Amerika, ano? Kaya kung minsan yung mga pinapanalangin mo, halimbawa na lang sa anak mo, ano? Pinalangin mo yung anak, pinag-pray mo yung anak mo, tapos pagdating ng anak mo, biglang magkukwento sa'yo. Sabihin sa'yo na, alam mo na yung nangyari sa akin dyan sa kabilang kanto, hinabol ako ng aso. Talagang natakot ako, hinabol ako ng aso. So bakit nangyari yun? Pinag-pray mo naman. No? Pinag-pray mo naman na gabayan siya. Pero yung faith mo kasi, yung trust mo kasi is wala. Ano? Idinulog mo na lahat sa Diyos, yung mga nais mo, yung mga hinanaing mo sa Kanya, pero yung pagtiwala, yung pananampalataya mo sa Kanya, kasi kung bakit, hindi ka pa rin napalagay eh. Amen? Pinanalangin mo na, Lord, gabayan mo yung anak ko, pero ikaw na nanalangin, hindi ka pa rin napalagay. Talagang iniisip mo pa rin na kung siguro kahit may mali na butas lang doon, masisilip mo lang yung anak mo na paparating saka ka magkaroon ng kampante sa buhay. Bakit? Kanino ka ba nakikipag-usap? Diba? Kapag idinulog mo yung panalangin at hindi ka pa rin na mapalagay sa iyong sarili, saan ka ba nakikiusap? Saan ka ba humihingi ng gabay? Saan ka ba humihingi? Ano? Sino po ba yung dinudulugan mo ng panalangin? Amen? Na kung bakit
hindi pa rin mabuo-buo yung trust and faith mo sa Kanya. Amen? Kaya yung nanay mo po, no, nagkwento, nagkaroon ng vulcanizing sa Himpapawid. Kaya nakalanding ng maayos. So doon po sa storya po na yun, ano, na kahit yung anak mo na hinabol ng aso, kung iisipin mo po, ano, sino ba yung mas matulin manakbo? Yung anak mo o yung aso? Ano? Na kung bakit sinabi niya lang sa iyo, hinabol lang siya ng aso, pero hindi naman siya nakagat. Amen? Sapagkat kahit na hindi mo binigay yung 100% na faith and trust mo sa Panginoon, naandun pa rin yung paggabay niya. Amen? Naandun pa rin yung paggabay niya. Kasi hindi niya hinayaan na kung isipin niya natin, di ba? Napakatuloy ng aso. Hindi niya hinayaan na makagat yung anak mo. Na kung isipin po natin, yung nanay mo na naplatan sa Himpapawid, hindi niya inisip na iblangko yung utak ng piloto. Di ba? Sa lahat ng mga pangyayari, sa lahat ng mga hiniling mo na nagkaroon ng hindi magandang pangyayari, salamat ka pa din. Di ba? Doon sa nangyaring yun, maiisipin mo pa rin na sino ba yung nagkulang? Di ba? Tayo, ikaw na nanalangin ang nagkulang. Kasi hindi mo ibinigay sa Kanya yung faith and trust mo. Kasi kung hihingi ka, halimbawa na lang sa atin, ano, kung may halimbawa na lang din, may attitude ngayon yung Diyos sa atin. Ano, katulad sa atin, ano, uutusan ka ng mas mataas sa'yo. Gawin mo to. Tapos maya-maya, pupuntahan ka niya. Ano yung trabaho mo, ganito, ganoon. Ano ba yung masasabi mo? Parang walang tiwala naman to. Di ba? Kakaroon ka ng ganun. Kakaroon ka ng ganung pag-iisip. Para ka namang walang tiwala. Di ba? Inutos mo sa akin to, tapos hindi mo ako pagkakatiwalaan. Pero ikaw naman, na inutusan niya, ginawa mo naman yung best mo, di ba? Halos nagkakahawig. Ginawa mo naman yung trabaho mo na kahit walang tiwala yung nag-utos sa'yo, nagawa mo naman ng maayos yung kanyang inuutos. Amen? So anong pinagkakaiba doon sa ginawa ng Panginoon sa iyo na nagkaroon ng konting problema yung pinanalangin mo, pero may maganda pa rin nangyari. Amen? So napakahirap po na sabihin natin na yung kapag tayo po ay manalangin, yes, may faith ako kay Lord, may trust ako kay Lord, pero pagkatapos mo lang manalangin, balisa ka pa rin. Di ba? Kung tatanungin sa iyo ni Lord, kung halimbawa na lang, pinahintulot na yung pinanalangin mo is hindi talaga niya nagawa. Hindi niya ginawa. Kumbaga, pinaubaya niya na para ma-realize mo na yung faith and trust mo is wala sa Kanya. Tapos tatanungin mo, Lord, nanalangin naman ako sa iyo. Dinulog ko naman sa iyo yung problemang to. Bakit nangyari yung ganito? Paano kung sasabihin sa iyo ni Lord, asan yung trust and faith mo? Hiniling mo sa akin sa panalangin to, pero balisa ka pa din. Hindi ka pa rin mapakali. Di ba? Ano ba ako na hinihilingan mo? So napakahirap po kasi kung iisipin lang, mga katrabaho po natin na tayo, wala ka palang tiwala sa akin, hindi ikaw na magtrabaho. O, di ba? Paano kung ganito yung gagawin sa atin ni Lord? Wala ka palang tiwala sa akin, di ikaw na mag-ingat sa pamilya mo. Di ba? Ikaw na gumawa sa panalangin mo. Oh. Di ba? Hindi mo inisip na kung gaano ka makapangyarihan yung dinudulungan mo ng panalangin. Yung panalangin na hinihingi mo is ito yung pakikipag-usap mo sa Diyos na kung paano Kanya iingatan, na kung paano Kanya gagabayan. Trust and faith. Faith and trust. So dapat ito, binibigay mo din sa Diyos. Amen? Kasi kung hindi mo ito may pagkakaloob, hindi mo ito magagawa sa buhay mo, hindi mo ito magagampanan, na patuloy ka pa rin sa pagkakaroon ng balisa sa iyong mga panalangin, baka patuloy ka rin pabayaan ni Lord.
Kasi wala, di ba? Kahit sa atin, wala kang tiwala, di ikaw na. Di ba? Ganun lang yan. Ikaw na, kung wala kang tiwala. So, pero sa istorya po na ginawa po natin, kahit na hindi ka nagtiwala sa Panginoon, kahit di ka nagtiwala dun sa pinanalangin mo sa Kanya, yung pag-iingat nandun pa rin. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon, pero tayo, hindi natin ibinibigay yung totoong faith and trust sa ating buhay. So kung yung faith and trust sa ating buhay, hindi po natin na ibibigay ng maayos sa ating Diyos, baka hindi niya rin po tayo pagkakalooban yung pinapangako niyang mga promise niya sa atin. So kailangan po natin magkaroon ng faith and trust kung gusto mong gumanda o umayon yung buhay mo sa ayon ng ating Panginoon. Amen? So dito na po, last verse. Talaga mabilis nga. Last verse po, Luke 17 verse 5, the apostle said to the Lord, increase our faith. Amen? So dito po inihiling niya, sinasabi po ni apostol sa Panginoon na dagdagan yung ating pananampalataya. Kahit alam po natin ngayon na yung pananampalataya po natin baka hindi po natin masabing nus-nus eh. Amen? Hindi po natin masabing nus-nus yung pananampalataya, yung trust, yung faith mo ngayon. Amen? Kasi pagkatapos mo lang ipanalangin, wala pa 1 minuto, balisa ka pa din. Paano mo masabing yung trust and faith mo umabot na sa nus, sa half? Di ba? So dito po sinasabi po ni Apostle, Panginoon, dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin. Amen? So kung nananampalataya po kayo ngayon ng 1/4, tapos tinulungan tayo ni Apostle, dagdagan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Believe. Maniwala po kayo. Maniwala po kayo. Ipagkaloob niyo yung faith and trust niyo sa Panginoon, pagkakaloob ng Panginoon sa iyo yung mga pangakong nais mo sa buhay mo. Amen. Kung gusto mo magbago yung buhay mo, kaya sabi nga rito sa po natin, faith and trust will change your life. So kung wala kang faith at saka trust, hindi magbabago yung buhay mo. Amen. So yun po, nawa po yung mensaheng ito sa dumulot, nagkaroon po ng aral sa bawat isa sa atin, at nawa po, sabi po ng Luke 17 verse 5, na madadagdagan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? So yun po, kung amen po tayo dyan, tayo po tumayo at manalangin. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Lord God, sa araw na ito, Lord God, sa oras na ito, Lord God, sa iyong mensahe, O Lord, na iyong ipinabot sa bawat isa sa amin, O Lord God. Nawa po, O Lord, ay tumimo sa aming puso't isip, O Lord God, ang mensahe ito, O Lord. Maraming salamat po, Lord God, sa gabay patnubay, O Lord God. Bagaman kami, O Lord, ay nagkulang sa faith and trust, O Lord God, subalit patuloy mo po kami nga pinagpala, O Lord God, O Lord God, ginagabayan, O Lord God, binibigyan, O Lord God, ng karunungan sa aming gawain pang-araw-araw, O Lord God. Maraming salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.